When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go now. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Hey. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa. Now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Spirit and Truth Ministries or STEM Church is now On YouTube, you can access all of our uploaded and live videos on our YouTube channel, Spirit and Truth Ministries. entirely for free. anytime, anywhere. Here's how to subscribe to our official YouTube channel. Using your browser, access your Gmail account by logging in on www.gmail.com. If you don't have an account, click Create an Account. Fill out the necessary information. Carefully read the terms and services before clicking I agree. Then go to youtube.com and search for STEM Church. Hit on the subscribe button. Don't forget to hit on the notification bell to be updated on the latest videos. Success! You are now subscribed to Spirit and Truth Ministries YouTube channel or STEM Church. Remember, don't skip the ads. Subscribe, like, share. Una sa lahat, siguraduhin na mayroong sapat na load ang inyong mga cellphones. Ang mga sumusunod ay ang mga suggested naming load promos for prepaid users para makapag-livestream sa YouTube channel ng church. For TM subscribers, mag-load ng 50 pesos at i-register sa EasySurf 50 promo. May 1 gig itong mobile data at may libreng 1 gig kada araw para magamit sa video streaming. This is valid for 3 days. I-text lang ang EasySurf 50 at isend sa 8080. For Globe users, mag-load ng 100 pesos at i-register sa GoWatch 99 promo. May 2.5 gig itong magagamit para makanood ng videos na valid for 3 days. To register, just text GoWatch 99 at isend sa 8080.
080. For Smart, Sun, or TNT subscribers, mag-load ng 100 pesos at i-register sa Giga Video 99 promo. May 2 gig itong mobile data at may additional 1 gig kada araw para magamit sa video streaming. This is valid for 7 days. To register, i-text lang ang Giga 99 at isend sa 9999 if you're using Smart. Kung saan ang gamit mo, isend sa 247, and for TNT users, just send to 4545. Tandaan, makakatanggap po kayo ng text confirmation na magsasabing registered ka na sa promong pinili nyo. Want to share the gospel? See what you can do through sharing our posts. Let's say an average person has 400 friends on Facebook. Make a difference today. We know you want to be a part of it, and this is something you can do. Share hope and encouragement by sharing on your timeline, and at the course of each week, 4,000 can be 40,000 reach. So let's stay in course by supporting Spirit and Truth Ministries' mission to reach others to Christ Jesus.
Sa mapagpalang ng gabi, bawat isa higit sa lahat sa ating Panginoon, mga kapatid. Isa na naman pong gabi ng pagpupuri, pagsamba, pagpasalamat, at pagtuto sa salita ng Diyos. Mga kapatid, alam kong tayong lahat ay dumadanas ng isang matinding krisis sa mga oras na ito. Tayong lahat ay nasa gitna ng isang malaking pagsubok. Kaya sa mga oras na ito, dapat makita sa mga Kristiyano kung kanino tayo kumakapit at kumukuha ng lakas, mga kapatid. Ipakita natin sa buong mundo, sa libutan, na meron tayong Diyos. Ito ay si Jesus, na siyang ating inaaral at sinasamba at pinaglilingkuran at kinakapitan sa gitna ng pagsubok. Lalo na ngayon, mga kapatid, na mahal na araw o Holy Week, ang linggong ito, nawa maging pagkakataon ito upang alalahanin natin ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. At ibahagi natin ito sa marami pang tao sa buong sanlibutan na merong isang Diyos na nagkatawang tao, 2,000 taon nang nakakaraan, namatay, nilibing at nabuhay na magmuli, pinako sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Sa gitna ng krisis na ito, siyang ating kapitan at sandigan. At bago tayo mag-aral ng kanyang salita, tayo muna'y lumapit sa Panginoon, manalangin at tumulog, at nawa ang awiting ito ay maging panalangin sa bawat isa. Hallelujah. Lord bless you and keep you. May His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Napakagandang panalangin, mga kapatid. And let this be our prayer of a church. Lord bless you. Lord bless you and keep you. May His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Oh, hallelujah. Oh, yeah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Another prayer for everyone, church. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, He's for you. Declare, He's for you, 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 He's for you. Declare, church, He's for you, 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 He's for you. May His favor be upon you
in 1,000 generation, in your family, in your children, in your children, in your children. May His favor be upon you in 1,000 generation, in your family, in your children, in their children, in their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, He's for you. May His favor be upon you in 1,000 generation, in your family, in your children, in their children, in their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, in the coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Kakampi mo ang Diyos, kakampi mo ang Diyos, kakampi mo ang Diyos, kakampi mo ang Diyos. He's for you, 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 He's for you. Amen. 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 Yes, Lord. Amen. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa isang magandang gabi na binigay niyo sa amin. Isang magandang patunay na ikay buhay, ikay dakila, ikay makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa declaration. Salamat sa mga pangako mo that we know you are with us. You are for us. And who can be against us? Thank you, Lord, na ano man ang aming naranasan, masaya, malungkot, umiiyak o hindi, kasama ka namin, Panginoon. Right now, be with us tonight, Lord. As we study your words, Jesus, be with us, Lord. May you fill us with your blood and your presence. Teach us your words, Lord. Give us your truth. Give us encouragement right now. Give us enlightenment, Lord. Inspire us tonight, Lord, to your word. Ang isang mga aming pastor sa oras na ito, siya magtutulong at mapapalit. Use him, Lord, right now. Bless him. We give you glory. In Jesus' name we pray. Let us all say, Amen. God is good. Grabe. All the time. Siyempre. Because grabe means God reveals amazing blessings every day. Mga kapatid, tayo manatili sa presensya ng Lord at makinig tayo sa salita ng Diyos. Kapatid, welcome sa ating Wednesday night Bible study. And let us go to the Word of God in the book of John 13:17 to 19. Tapos tatalong po tayo sa verse 21. Ang sabi rito, if you know these things, happy are ye if you do them. I speak not of you all, I know whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled. He that eateth bread with me hath lifted up his heel against me. Now I tell you before I come, that when it is come to pass, ye may believe that I am he. Verse 21, when Jesus had thus said, he was troubled in spirit and testified and said, verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me. So, sa gabing ito mga kapatid, pag-usapan po natin yung isang pag-aaral na may pamagat, the betrayal of Jesus Christ. At of course, alam natin ang mga pangunahing tauhan dito po sa pangyayaring ito.
The setting was, that was the Last Supper, kasama ng Panginoon, mga kapatid, yung kanyang piniling 12 mga alagad. At of course, ang prominente po rito sa bahaging ito ng kasulatan ay ang Panginoong Hesukristo at si Judas na nagkanulo sa kanya. You know, betrayal is a very strong word. Hindi po ito ginagamit sa dalawang partido na magkaaway, no? Betrayal, mga kapatid, ito po ay ginagamit sa magkaibigan, magkalaman, o kaya sa pagitan ng isang Panginoon at ng kanyang tagasunod. Okay? Ginagamit po yung betrayal. Because it is expected, mga kapatid, sa isang magkasama na nandun po yung pag-aalalahanan, no? Yung pagkakaisa, yung pagkakaintindihan, pagkakasundo sa iisang layunin. Praise God that ang betrayal po, mga kapatid, ay nagaganap kapag yung isang pinagkakatiwalaan mo ay gumawa ng isang bagay na kakaiba doon sa ine-expect mo sa kanya. Alright? Purihin ng Panginoon. And this is the setting. Dito po sa binasa po natin, mapapansin po natin na nagkakasabay po rito yung tinatawag natin na dual personality of Jesus Christ. Na bilang Diyos, ang mga bagay ay alam na niya before they actually happens. Makita po natin maliwanag yun sa binasa natin. At bandang huli, doon sa verse 31 o verse 21 ng John chapter 13, lumabas po, mga kapatid, yung kanyang humanity. Na bagamat bilang Diyos, alam niya lahat ng mga bagay, sapagkat siya po ay nasa anyong tao, nasa kalagayang tao. Pinahayag niya, mga kapatid, dito, mga kapatid, yung kanyang sakit na nararamdaman. Praise God. Kung ikaw ay binaril ng iyong kaaway, nasaktan ka marahil physically, at marahil ay nalagay sa panganib yung buhay mo. But emotionally, you are not very much affected because you expect that. That's why you are in the field. You are in war. Sapagkat ang layunin mo, saktan, patayin yung kaaway mo. At ang layunin ng kaaway mo, ine-expect mo. Napagay kayo nagpabaya o nakasingit siya, mga kapatid, ganon din ang gagawin sa'yo. Sasaktan ka. Kung maaari, ay patayin ka. Pero dito po, mga kapatid, sa pinag-uusapan natin, kung si Jesus ay ordinaryong tao na katulad natin, at palagay ko, mga kapatid, nakaka-relate po tayo rito, masakit. Napakasakit na yung taong pinagkakatiwalaan mo, pinaniniwalaan mo, iniibig mo. Na iniisip mo, mga kapatid, na umiibig din sa'yo, isang araw ay gagawa ng bagay na makasasakit sa'yo. So this is what this study is all about. And to add, mga kapatid, na what is happening these are fulfillments of prophecies. Na dahilan dito, mga kapatid, ay nagkatawang tao si Jesus. Amen? Nilalakaran po ng Panginoon Jesucristo yung mga bagay na nakasulat na dapat ay maganap. In fact, he quoted in Psalms 41 in verse 9, "Even my bosom friend in whom I trusted, who ate of my bread, has lifted up the heel against me." At mga kapatid, exact words na ginamit ng Panginoon sa binasa natin kanina sa John chapter 13. Hallelujah. Dito nga po, mga kapatid, for the past 3.5 years, itong 12 ito, mga kapatid, ay naging napakalapit sa Panginoon na mga alagad, mga tagasunod, and nakita niya, mga kapatid, na silang lahat ay nagpahayag na ibibigay nila pati ang kanilang buhay. Masunod lamang, mga kapatid, ang Panginoon sa kanyang mga nais. Praise God. So, sino ang tinutukoy ng Panginoon?
when he quoted Psalms 41 verse 8. At dito nga po sa John chapter 13 na sinabi niya, I speak not of you all, I know whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled, he that eateth bread with me hath lifted up his heel against me. No? Sino po ang kanyang tinutukoy? Tingin na ng mga alagad. After Jesus Christ said that, I could imagine, siguro sabi ni Pedro, ako po kaya yung tinutukoy mo, Panginoon. Ha? At marahil ay nagtingin na sila sa isa't isa. I'm not very sure kung suspecha ng lahat si Judas yun, mga kapatid. Praise God. And then finally, Jesus reveals the betrayer by what? Dipping a piece of bread in oil and giving it to Judas. Sabi niya kung sino ang tatanggap ng tinapay na ito. In fact, sa naalala ko, yung exact wordings doon kung sino yung makakasabay ko sa pagsawsaw ng tinapay. Dito ay siya ang magkakanulo sa akin. Ano ba nalalaman natin, mga kapatid, tungkol kay Judas? Well, may mga bersikulo na vividly ay nagpapakilala sa kanya. What we know was Judas Iscariot was the son of Simon Iscariot. At ang apat na ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, tsaka Juan, ay naglalahad na si Judas ay kasama doon sa 12 pinili ni Jesus para kanyang maging alagad. At alam natin, mga kapatid, na sa pagpili ay hindi po nagkamali si Jesus. Siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Amen? Hallelujah! So, hindi siya katulad ng isang kumpanya na naghahanap na empleyado, nag-hire ng mga empleyado at hindi alam ng kumpanya kung sino sa mga empleyado niya hari yung magiging mabuti o magaling. Ha? O sino naman, mga kapatid, yung tamad at walang kwenta. Well, not in this case. God, Jesus Christ is God manifest in the flesh. He knows all things. At hindi siya pwedeng magkamali. And for the first 3.5 years, yun naman po yung pinakita ng 12 alagad kasama po si Judas. In fact, maliban po sa ordinaryong gawain ng mga alagad, nakakahigit nga si Judas Kasi meron tayo mga nababasa na tumanggap pa siya ng mas mataas na posisyon. In fact, siya po yung treasurer ng grupo. Siya po yung may hawak ng supot. So, para bigyan ka ng ganong katungkulan, meaning to say, nagpakita ka ng extra character to make your superior entrust you. Pagtiwalaan ka. Praise God. So, that who Jesus was. Amen? Kasama siya doon sa mga pinahayo ng Panginoon, 2x2s. At nung sila'y bumalik, ay hindi lang sila nakasaksi, kundi nagpalabas ng mga demonyo, di ba? Nagpagaling na mga may sakit. Itong 12 ito, mga kapatid, ay nakakita ng mga himala na hindi nakita ng ibang mga tao. So Judas was a very privileged person. Ang iba pwedeng magduda. Pero palagay ko, kung ikaw ay nasa katauhan ni Judas during that time, there was no room for you to na ikaw ay magduda sa Panginoon. Nakita mo kung paano si Jesus ay lumakad sa tubig na hindi nakita ng ibang mga tao. Nasa gitna sila ng dagat noon di ba? Nakita mo yung lahat ng mga himala na ginawa ni Jesus. Nagpadilat ng matang bulag, nagsalita ang pipi, pati patay na buhay. Nagpakain, mga kapatid, ng 4,000, minsan 5,000 katao sa pamamagitan lamang ng ilang pirasong tinapay at ilang isda, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! So, purihin ang Panginoon. Do you think His calling to be one of the disciples a genuine calling? Of course, it was a genuine calling. Mga kapatid, katulad din sa atin, lahat po tayo tinawag ng Diyos, no? John 3:16, ang salvation ay para sa lahat. At hindi ito binigay sa ibang tao na
the Lord was, talagang nung ipinarinig niya ito kay Juan, excited ang Panginoon na tatanggapin niya ito. At dito kay Lando ay hindi na, kasi hindi masyadong ma-appeal si Lando sa Panginoon. No. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have everlasting life. Ang Diyos po ay Diyos na hindi nagtatangi ng tao. Can you say amen? Hallelujah. So I believe, mga kapatid, si Judas po ay pinili ng Diyos, at ang pagtitiwala, ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos kay Pedro, ganon din po, mga kapatid, ang ibinigay niya kay Judas. But just like how many times na si Pedro ay natuksong gumawa ng mali, o ang ibang mga alagad ay gumawa ng mali, ikaw at ako, hallelujah, in spite of the fact that we can experience the love of the Savior, hallelujah, the goodness of Jesus Christ, ilang beses po tayong tinukso ng kalaban para gumawa ng mali. Amen? Hallelujah. So, paano po dumating sa punto na itong si Judas ay natukso, na ipagkanulo, mga kapatid, ang kanyang Panginoon. Sabi ng hallelujah, nababasa natin sa Bible, Satan entered into him. Doon po nag-umpisa yun. And lahat po ng mga alagad, lahat po ng mga disciple, lahat po ng mga mananampalataya ay vulnerable po dyan. Katulad na sinasabi ng Santiago 1:14 hanggang 15, sabi diyan, mga kapatid, but everyone is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust had conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Why did Judas betray Jesus? For money? Dahilan ba talaga, mga kapatid, sa pera? Well, we do not know exactly how much was 30 pieces of silver during that time. Napalagay niyo, mga kapatid, doon lang talaga siya natukso. Or maybe it was for, sabi po na ibang mga Bible scholars, maybe because of political reason. Maybe Judas wanted Jesus to be arrested dahilan sa nakikita niya na dahilan sa ginagawa ni Jesus, napagbibintangan sila ng mga kalaban ng Roman government, at para hindi sila madamay ay matapos na ito, maitigil na ito, hindi na lang siya maka-atras, kaya siguro ginawa niya excuse yun. Pagka ang aming leader ay inaresto, tigil na ito, tapos na ito lahat. Ganon kaya yun, mga kapatid. Well, others suggest that Judas wanted Jesus arrested to end a rebellion. Meron daw pananaw, mga kapatid, na what Jesus Christ was doing ay hindi lang accusation ng Roman government, kundi baka nakita ni Judas na talagang what Jesus Christ was doing was in rebellion against the Roman government. And we can cite a lot more probable reason bakit pinagkanulo ni Judas ang Panginoon. Pero we can only guess. Hallelujah. Hindi naman po tayo, mga kapatid, yung nasa puso ni Judas. But there are two main objective and practical reason na maaaring dahilan kung bakit pinagkanulo ni Judas ang Panginoon. Number one is either Judas was greedy and unfaithful, na ito ang dahilan kung bakit among the 12 siya ang napili ni Satanas na tuksuin para gawin ito. How about the prophecies, Pastor? Listen. Yung prophecy kasi, ito po ay mga katotohanang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta in advance. But not necessarily
Hindi ako naniniwala mga kapatid na si Judas ay ginawa ng Diyos para ipagkanulo ang Panginoon. No. Because if that is the case, God is unfair. No. No. Yung mga prophecy na yon ay nakita in advance ng Diyos ang mangyayari. But not necessarily ang Diyos ay gumawa ng Judas para ipagkanulo. Well, somebody will do it. Somebody will do it. No? In fact, kung naalala niyo yung isang conversation between Peter and the Lord Jesus Christ, Simon, Simon, sabi ng Panginoon, gusto kang sipsipin ni Satanas na parang ipa. No? Pero huwag kang mag-alala, pinanalangin na kita. No? At pagka ikaw'y nakabalik, palakasin mo yung mga kapatid. Meaning to say, mga kapatid, it could be anybody. It could be anybody. So number one reason, he was greedy. Natukso talaga siya doon sa pera. Pangalawa, mga kapatid, ay yun yung pinabulaanan ko na mga kapatid na at mismo ako din naniniwala ron. Wala raw magagawa si Judas kung hindi gawin yun sapagkat kinakailangan niyang ipulfill yung prophecy. Well, I don't believe in that. If Jesus' crucifixion was inevitable, at kinakailangan talaga yon for this reason, kaya siya nagkatawan tao, kasi kung hindi siya i-crucify, hindi siya mamamatay sa krus ng Kalbaryo, at di matutubos ang ating mga kasalanan, sabi nila, kinakailangan ipagkanulo siya ni Judas. Well, ang pwede ko sabihin mga kapatid, ang paraan para mangyari yon ay dapat siyang ipagkanulo. Pero hindi dapat ikaw. Hindi dapat siya. Katulad din nung may mga taong naniniwala na dapat daw tayo magpasalamat kay Birheng Maria. We must venerate him. Kasi kung wala daw Maria, wala raw Jesus. What do you think of that? Niwala kayo doon? Nung kinausap siya ni Anghel Gabriel, si Maria, at tumanggi na siya ang maging ina. Sa palagay niya, mga kapatid, di magkakaroon ng Jesus? I don't think so. Hindi po nakadepende kay Maria, yung ating tagapagligtas. Sabi ko nga, mga kapatid, na pabiro, pero totoo rin yun. Sabi ko, kung tumanggi si Maria, si Marta ang magiging ina ni Jesus. O si Janet, o kung sino man, mga kapatid. Mga kapatid, hindi po nakadepende sa isang tao. Ang gustong gawin ng Diyos sa ating buhay. Praise God. And, kapag ang Diyos ay nabigay ng pagkakataon sa iyo, at hallelujah, naging matalino ka, and tinanggap mo ito, pinagpala ka ng Diyos. If you want to say no, hindi ka na mapipilitin ng Diyos. Amen. And so, same thing here. Kinakailangang mamatay sa krus ang Kristo. At ang paraan para mangyari yan, somebody must betray Him. At ang tukso ay hindi lamang dumating kay Judas. Dumating din mga kapatid kay Pedro at sa ibang mga alagad. Then who knows? Sabi ng Bible, maraming ang hindi nasulat doon na naganap pero hindi na nasulat. Who knows kung sino pa ang tinukso. But the fact of the matter is, ang tukso po ay dumating kay Judas. Hindi niya po natanggihan. At ipinagkanuro niya ang kanyang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. And in the book of Mark, sinasabi doon mga kapatid that Judas led the authorities to Jesus as he prayed in the Garden of Gethsemane and then betrayed Jesus with a kiss. I would like to, gusto kong dignan tinong bagay na ito mga kapatid para ma-realize natin ang gravity nitong pinag-uusapan nating betrayal. Earlier, in verse 21 of John chapter 13, sabi dito, when Jesus had thus said, he was troubled in spirit and testified.
Jesus was troubled in the spirit and testified, no? And said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me. Ang emphasis na gusto kong bigyan ng dito, mga kapatid, hindi po biro-biro yung betrayal na nangyari na ginawa ni Judas against our Lord. You know, dito sa setting na ito, mga kapatid, ang Panginoon ay nananalangin, no? At pagkatapos, dumating si Judas kasama yung mga sundalo. And think about this. I believe that even though Judas was doing that, in his heart of heart, nahihirapan din niyang gawin yon, sapagkat gagawin niya ito sa kanyang Panginoon. Gagawin niya ito sa taong, sa kanyang pinapaniwalaan na Diyos niya. You know? But the point here is, ginawa pa rin niya. It is very ironic, mga kapatid, na pinili ni Judas na sabihin sa mga sundalo kung sino yung hahalikan ko. Yun yung hinahanap nyo. Pwede naman siya magtago eh. Di ba? Basta pagka nandun na kayo, ha? Tuturo ko, yun na yun. And by the way, let me just cite to you some facts during that time kung bakit kinakailangan na ganito ang gawin. Meron po ako nabasa mga Bible commentaries na nagsasabi, ang Panginoon at ang mga alagad during that time, considering yung kanilang outfit, considering, mga kapatid, yung kanilang appearances and everything, magkakahawig sila gabi noon. So hindi basta-basta makikilala, no? Especially nung mga authorities na huhuli sa Panginoon kung sino talaga yung gusto nila arestuhin. Point number 1. Okay? So, kinakailangan merong gagawin yung nag-betray para ma-identify ng mga huhuli kung sino yung gusto nilang hulihin. So, sinasabi ko, mga kapatid, na naging problema yun ni Judas. Tuturo ba niya? At ang naisip niya, mga kapatid, hahalikan niya ang Panginoon. That tells me, although he was deceived by this sin of betrayal, ay nandun pa rin yung kanyang pagkilala sa Panginoon. And by the way, this sin of betrayal, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, hindi po ito ginagawa ng dalawang magkaaway o magkalaban. No. Itong kasalanan ito, mga kapatid, ay ginagawa ng isang may close relationship. Magkamag-anak, magkasintahan, mag-asawa. This thing happens between two persons so close with each other. That's why sinabi ng Panginoon, mga kapatid, sinabi niya na ang isa sa inyo ipagkakanulo ako. Sinabi niya ito, mga kapatid, na mayroong mabigat na damdamin. Now, what is the essence of this? Sabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo, ang magpapatuloy hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Nung marinig mo ang mabuting balita at ang Diyos ay gumamit ng sitwasyon, gumamit ng iba't ibang tao para makarating sa iyo ang mabuting balita, ginawa ito ng Panginoon sa iyo with love, and it was not just an accident na nung araw na yun na born again ka, na nung araw na yun, mga kapatid, sobrang umiyak ka na hindi mo nga naiintindihan. That was the love of God
being offered by Him to every soul. Hindi ako naniniwala mga kapatid na merong isang kaluluwang namatay na hindi nabigyan ng equal opportunity para marinig ang kanyang pag-ibig. Tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Sumampalataya ka sa Ebanghelyo. Nagsisi ka sa iyong mga kasalanan. At naging anak ka ng Diyos. Hawak-hawak mo ang pangako ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, lumagay ka sa isang level na hindi ka nandun dati. Isa sa mga talata nagsasabi na tayong dati ay hindi mga anak. Outside Israel. Ngayon ay napabilang tayo, sabi ng Bible. At ang sabi ng Bible bilang isang anak ng Diyos, they that touched you, touched the apple of mine eye. Amen. Ikaw ay kasama sa pinangakuan ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Kapag dadaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Dadaan ka sa baha, hindi ka marulunod. Agad-tapos mga kapatid, in the midst of this, nakakaisip ka na tatalikod ka sa paglilingkod sa Diyos. I might say, Pastor, hindi naman katulad ng ginawa ni Judas yung ginawa ko. Mga kapatid, this is just the same. Papaano na itong Jesus na nagligtas sa iyong buhay, na nagpabago ng buhay mo, na nagbigay sa iyo ng buhay na walang gansang araw tatalikuran mo because of your profession, because of your relationship. Sa iba nga mga kapatid, mas magaang lang eh. Kung kayo po'y namumurahan sa 30 pirasong pilak, no? Eh, yung iba eh, hobby lang eh. Hobbies. Yung kanyang libangan lang ipinagpalit sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Yung iba, iisip nila mas reasonable. Pastor, this is a one-time opportunity. Kinakailangan kong gawin. I know, mga kapatid, people are asking, paano nagawa ni Judas na ipagkanulo ang kanyang Panginoon? May isang talanta mga kapatid nagsasabi, ikaw na nakatayo ngayon, mag-iingat sapagkat bukas baka ikaw ay nakabuwal na. I believe this study is telling us or teaching us tonight, mga kapatid, pinili ka ni Jesus. You are not inferior to the 12. Kung gaano ka espesyal si Juan the Beloved sa Panginoon, na literally during his time nakahilig sa dibdib ni Jesus. You are just like him. Very important sa kanya. Do not betray your role, Lord. Ano? Wag mong ipagkanulo ang Diyos si Jesus na nagligtas sa iyo. Somebody said, Pastor, Judas betrayal of Jesus must happen, otherwise Jesus had not died on the cross and we are still in sin. Now listen to me. John 13:27, then after he had taken the morsel, Satan entered into him. Jesus said unto him, what are you going to do? Do it quickly. You know, I can relate to what Jesus felt at the time. Remember, itong John 13:27 na binasa natin, hindi pa nangyayari yung actual betrayal. At itong binasa natin ay naramdaman ni Jesus bilang tao. Well, bilang Diyos, alam niya na kinakailangan mangyari ito. Pero bilang tao, emotionally, he was affected.
his heart, in spite of what Judas was doing, was for Judas. Alam niyo, ito nararamdaman ng inyong pastor, ng ating mga kapatid, sa mga kapatid nating naliligaw. And sometimes out of desperation, sige na nga, bahala ka na. Naalala ko yung ninong ko, si Pastor Pepe Vergara, nung nabubuhay pa. Meron siyang isang kumpare na gustong dalhin sa Panginoon, na matigas talaga yung puso. At pinag-fasting niya, inalagaan niya sa prayer, because he was eyeing on an occasion in the church kung saan mahihikayat niya itong kanyang kumpare, gagamitin yung pagiging magkumpare nila para share niya ng Word of God. Kaya nangyari, before the occasion, napapayag niya yung kanyang kumpare na magpunta sila sa isang restaurant, something like that, and then he made it appear na it was a simple lunch or dinner. Pagkatapos nung nandun na sila, binuksan niya, mga kapatid, yung topic nila tungkol sa gospel. Well, nung makahalata yung kanyang kumpare, tumayo at iniwanan siya. Nagsumbong siya sa akin. Sabi niya, ako, Brother Bing, sabi niya, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa kumpare ko na yun. Sabi niya, gusto ko na suntukin. Teka muna, di ba mahal mo yung kumpare mo? Kaya mo nga sineshare ng ebanghelyo. Bakit mo sasaktan? I believe hindi niya gustong saktan yung kanyang kumpare. Out of desperation sometimes. Pag nakita natin yung ating kapatid na gumagawa ng mali, gumagawa ng hindi tama, pinapalagpas yung oportunidad na binigay ng Diyos sa kanila. How do you feel? Kapag yung nadala mo sa Panginoon, nakita mo na winawasak yung kanyang kaluluwa because of vices, because of the things of the world. Dati mainit, ngayon ay paminsan-minsan mo lang nakita sa church. What do you think you will feel about him? In the book of Luke 24:6-7, he is not here, but is risen. Remember how he spake unto you when he was yet in Galilee, saying, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again. Perhaps that's true. Hindi talaga maiiwasan, mga kapatid, na dumating ang time na meron talagang mababawas sa mga mananampalataya. Katulad din ng bago yung crucifixion, kinakailangan talagang may magkanulo. Sabi ng Bible, bago dumating ang araw na yun, magkakaligligan di ba? Ang pag-ibig ng marami lalamig. Ipagkakanulo ng isa't isa yung bawat isa bago dumating ang araw na yun. I believe before the rapture comes, marami sa mga kapatid natin na naglilingkod ngayon mawawala. At habang sinasabi ko yun, mga kapatid, masakit yun. But that is reality. Hindi lahat magpapatuloy. Yan tanong, bakit kinakailangan ikaw yun? Sana hindi ikaw yun. Amen? Sana hindi ako yun. Naalala ko yung sinabi na aking pastor, pagdatapos na lahat ng bagay, doon daw sa mga tao na itatapos na dagat-dagatang apoy, ang pinakamalakas daw nasisigaw doon, hindi yung mga pusakal na magnanakaw, yung mga mamamatay tao, yung mga patapon ang buhay, na hanggang sa huling sandali na kanilang buhay ay hindi tumanggap kay Jesus. Hindi. In fact,
they will realize there na dapat lang silang pumunta ron kasi hindi nila tinanggap yung kanilang tagapagligtas. Ang pinakamalakas daw ang hiyaw sa impyerno, yung mga once upon a time ay naglingkod sa Diyos. Nagsisi sa kanilang kasalanan. For a certain time ay naglingkod sa Diyos. Pagkatapos tumalikod. You know? Hindi raw yung init ng apoy ang maramdaman niya ron eh. Kung hindi yung wala ako sana dapat dito. Dapat nandun ako. Kung nagpatuloy ako. In fact, tatandaan ko mga kapatid yung yung pamagat pa na mensahe ng pastor ko noon. The tragedy of all tragedies. Na sinabi niya. Yung dapat sana nandun ka. Dapat sana meron kang buhay na walang hanggan. Dapat sana naligtas ka. Pero hindi ka naligtas. In reality, this message today is not a betrayal against the Lord. You cannot do anything to harm the Lord. If you will stop serving the Lord now, you are betraying yourself. Do not do that. In Jesus' name. You know, maraming salamat po mga kapatid at sana po ay pakinabangan natin itong mensaheng ito na naganap sa buhay ni Judas. I will not judge Judas kung saan siya napunta ngayon. Kasi minsan pagka ganyan ang topic, ganun lagi ang tanong, nasan kaya si Judas ngayon? Let's leave it to God. Pero mga kapatid, ang bigyan natin ng pansin yung ating mga sarili. Especially ikaw na nakakilala na kay Kristo, anak ka na ng Diyos. Do not betray Him. Because in doing so, you are betraying yourself. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo sa salita ng Diyos. Nawa tayo ay natuto at pinagpala ng Panginoon at nagkaroon ng bagong kalakasan galing sa Kanya, sa Kanyang salita, sa Kanyang presensya, sa mensaheng dinala ng ating pastor. And let this be a message and a reminder sa bawat isa. God bless us all. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat na iyong salita. Tinuruan mo kami muli. Pinalago, pinago, in-inspire, in-encourage, pinalakas. Gamit ang iyong salita. Tunay, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita na nagtuturo ng papala, nagbibigay ng tagumpay, nagbibigay ng pagbabago. And is like a double-edged sword, Lord, piercing into our hearts. Salamat, Panginoon, for encouraging us. Bless us, Lord, continually in this time of crisis. Give us encouragement, give us joy, give us peace. And may we find peace through you, Lord. We pray, Lord, that this crisis ends soon in Jesus' name. Matigil na, Lord, ang virus na ito. Mapigilan na, makahanap na ng solusyon. Magkaroon na ng gamot, Panginoon. At nilayo mo, Lord, ang iyong mga anak sa karamdaman sa virus na ito, Panginoon. Dumaan man ang virus, Panginoon, malagpasan ng bawat isa ng aming bansa, ng buong mundo. At magkaroon at maging way ito, Panginoon, upang maraming makakilala at bumalik at magbalik loob sa inyo at maglingkod. In Jesus' name. In Jesus' name. We claim the victory, Lord. Alam ko, pagpapalain mo ang bawat isa, lalo ng iyong mga anak, ang natin nalapit sa iyo. We claim it, Lord, and we give you victory and praise and honor. In Jesus' name we pray. Let us all say, Amen. God bless you mga kapatid. Makita kayo tayo sa susunod natin ating gawain this coming Sunday, alas 10 po ng umaga, sa online po natin sa Facebook and YouTube. God bless you all and have a great night. Bye!